For sure, marami nagulat sa atin, no? Yung balita lumabas about the certain government agency sa Pilipinas talking about yung budget pagdating sa Noche Buena na 500 pesos kasya daw yan para sa isang pamilya to celebrate ang Noche Buena. So siguro ikaw isa ka rin sa mga nagulat, karoon ka ng sarili mong reaction could be, huh? Totoo ba yan? Paano mo mapagkakasya ang 500 pesos for Noche Buena? Or, inarinig mo ito, ano yun naman yung kakainin natin? Ano mabibili mo dyan sa 500 na budget for Noche Buena, no? So this is the talk of the town and people have been talking about this left and right sa social media, sa balita, everywhere. Even if you go to a grocery nowadays, ang ganda rin eh. May mga nakapackage na talaga na 4.99 or close to that amount na 500. So, this is quite a challenging moment. Also, parang naging creative tayo ngayon, no? Just to, parang hindi natin ma-focus dun sa negative part of it. We can look at it in a different way, you know? Nasa challenge tayo kasi right now, people are coming out with different ideas kung paano nga ba magkakaroon ng pagkakasyahin yung gantong budget na magiging maganda, masaya, at buong-buo pa rin yung pagse-celebrate ng Noche Buena. And I think that's the challenge. And I want to bring us further, no? Tama nga naman, isa sa mga bagay na natutunan natin dito is yung word na budget, no? Usually kasi marami tayong mga holidays, marami tayong mga celebration here in the Philippines, no? Yung kadalasan, gusto talaga natin i-celebrate yan ng buong buo, ng bonggang-bongga. Yan, makita naman natin, hindi tayo nagtitipid pagdating sa celebration. Pero, is it really the right way? Is it really the most practical way? Is it really the most prudent way? Kasi we have to also accept, acknowledge that there are different financial situations about pamilya. No, meron siguro marunong talaga humawak ng budget nila. You know, isa sa mga topic na yan, lagi natin pag-usapan, sino ba dapat ang mahawak ng budget sa isang pamilya? Yung tatay ba or yung asawa? No, kadalasan, ang magandang sagot dyan ay kung sino talaga yung magbibigay ng tamang atensyon, tamang pagpapahalaga sa budget ng pamilya na makakatulong sa pag-unlad ng pamilya. Doesn't matter si tatay ba yan, doesn't matter si nanay ba yan. Basta alam nila between themselves sino talaga yung magiging responsible paghawak ng budget. So aside from the person holding the budget, ano nga ba yung pinagkukunan ng budget natin? Ito yung income natin. Saan ba tayo kumikita? Do we have one source of income? Do we have multiple source of income? Malaki ba to or maliit? And we have to learn to understand our income source sa budget natin. Para alam din natin kung gaano kalaki, kaliit ang pwede nating gastusin. And doon talaga papasok yung usapan ng budget. Ang gusto ko sana mapag-usapan or talagang i-point out is, tama, may budget tayo for Noche Buena. Pero may budget ka rin ba pagdating sa education ng anak mo? Pinagbabudgetan mo ba talaga yan? No? Or ito lang yung parang sabi-sabi lang natin, naririnig lang natin. Pero do we actually write it down? Stick to a budget when it comes to setting aside portion of our income for this sole purpose para pag-ipon sa pag-aaral ng mga anak natin. Or may budget ka ba talaga pagdating sa monthly expenses mo? So, alam mong papasok yung pera mo this salary ng 15 mo, ng sahod mo ng 30.
No? Alam mo na ba kung paano mo siya iba-budget pagdating ng araw na yon? May naka-budget ba talaga for your electricity, for your Wi-Fi, for your water, and or other expenses like kung nag-rent ka, alam mo na bang ilagay yan sa budget na yan? Or may budget ka rin ba pagdating sa pagkain, 'di ba? Kasi ngayon, ang dami talagang ang sasarap ng mga kainan ngayon, 'di ba? May mga restaurants everywhere. Nakita natin yung mga food vlogger talagang kung mag-promote, kung kumain, matatakam ka talaga no? And sobrang sarap talaga kung mahilig kang kumain. Kaya magkano ba talaga yung budget mo monthly, daily, weekly pagdating sa pagkain? Ayan, goes back to budget for Noche Buena. Budget, pagdating sa education, budget sa mga monthly expenses mo. May budget ka ba sa pagkain? No? So do we also have a budget pagdating sa pag-iipon, no? Meron ka ba talagang tinatabing percentage para lang for savings? Could be savings for your emergency fund. Savings for, kunyari, ang goal nyo na ng mag-asawa is makapag-save para makabili ng sasakyan. Makapag-save para makabili ng bagong bahay at lupa. Yan. So, naka-budget na ba talaga yan? Or does your budget have allocation for investments? No, aside from setting aside money, you also look for investments that will give you returns, higher yields. Kumbaga, kumikita na yung pera para sa'yo. No, sa time deposit, sa mga treasury, sa bills, sa bonds, stock market, cryptocurrency, sa forex, saan pa ba? Property, sa business. Do we actually budget for those kind of purpose? Or talagang budget for Noche Buena lang? I think this is what we have to remind ourselves. No? Tama nga naman, may mga binabudgetan tayong for fun. But do we also have budget for something that would make us more responsible personally with our finances, more responsible as a family person, no, or a business owner or a professional for a better future. So, look at our budget. Wag lang sa Noche Buena, which is one time in a year. Let's budget for the next few months to come, for the next year to come. Budgetan natin yan, lalo na if hilig natin mag-travel, no? Let's set aside budgets. Let's look at the numbers. Let's look at what we have and what we can set aside para mas maging klaro, mas maging responsable tayo pagdating sa ating pera and mapaunlad pa natin ang ating buhay financial.